Okay, so welcome dito sa Kalakis method of least square program. So, dito sa top, ito yung mga calculation tab. So, kung gusto mo makita yung calculation procedure for a linear, quadratic, exponential power, logarithmic, inverse, regression, kiklik lang natin yung tab na to. Dito naman sa all is kung gusto mo makita lahat yung calculation for linear, quadratic, exponential, power, logarithmic, and inverse. And pag hide is i-hide mo yung formula. So by default, naka-hide yung mga formulas and calculation, no, for trend analysis. So dito sa gilid is meron akong clear data. So i-clear nyo yung data. And then I have built-in na mga example 1 and example 2. And ito yung button na i-click natin, no? Kasi dito sa conclusion kasi meron akong functions, no? And then automatic i-detect niya yung this fit na relationship. So kung gusto mong ma-plot agad yung trend curve is click mo lang yung this fit button. Okay? So pwede ka maglagay ng kahit ano dito. So yung yellow na cells dito magi-input yung user. Then ipa-plot automatic nung program, no? Kasi built-in naman din yan sa Excel. Okay, so example, kiklear ko lang, mag-a-add lang ako ng example. Let's say, ito yan. Ayan, no? So, napalat natin yung example. So, instance, ito yung set of points natin. So, automatic meron tayong, so, pwede mong i-delete itong linear na to. Ayan, no? So, ito yung sa quadratic. So, makikita mo dito na meron siyang r squared na 0.9997. So, among this function, siya din yung may pinakamalaking value, no? So, almost 1 na siya. So, ibig sabihin, ang late na lang nung error. So, ito naman yung curve or equation nung quadratic na nakuha natin. So, kung gusto mong makita, pwede mo rin i-click yung this fit. So, makikita mo yung solution niya, no? So, ito yung overall na equation ng curve. No? So, yan. Ha? So, makikita mo yung mga matrix na calculation and also yung R-squared na calculation. So, ganun. No? So, kung gusto mo naman makita yung sa linear, pwede rin. I-click natin yung linear. Ayan. Makikita mo na linear naman yung curve na ipapakita niya, tsaka yung R-squared ng linear, tsaka linear din yung line na to. So, click, tanggalin ko lang to. Ayan, no? So, ito yung linear. Natatamp kasi yung line na yan. So, ito yung linear, and then ito yung equation niya. So, makikita mo dito na ito yung conclusion. Ito yan, ha? Sa linear. So, yung calculation din niya is makikita mo dito sa baba. Okay? So, lahat yan makikita. And then, we have yung full equation, linear equation. So, kung gusto mo naman quadratic, pwede rin. Pag-click mo ng quadratic, so makikita mo quadratic na yung calculation. Ito yung overall na quadratic equation. And, tanggalin na natin to. Ito yung quadratic trend. No? So, ito din yan. So, siya yung nag-govern sa lahat. So, makikita natin yung calculation niya din for the overall R squared, pati yung standard error, some standard error, and yung mean. Okay. So, exponential. So, ito na yung sa exponential. Tanggalin ko lang yung sa linear na yan. So, ito yung sa exponential. Ito yung equation niya. And ito yung R squared niya. So, ito yan. And then, ito yung overall na equation niya. No? Including yung mga decimals. So, ito lahat yan. So, dito is reduce na. So, ito naman yung calculation niya. Nakikita mo yan. And then, we have ano pang di ko napakita. Exponential. So, I have power. So, ganun rin. So, I have power. And, so, ito yung equation ng power. And for the logarithmic, so, ito din yun sa logarithmic. So, ito naman yung equation ng logarithmic. Kung gusto mo full, ano talaga, yung mga decimals, ito yan. No? So, ito naman yung calculation niya.
And then, kung inverse, so, ito yan, no? So, pwede natin tanggalin tong, hindi kasi natanggal ng, ayan. So, ito naman yung equation ng inverse. Okay, yan yung trend. So, ito yung overall na equation ng inverse. Okay? So, ganun lang siya. No? So, ganun lang gamitin. Kung gusto mo na ipakita lahat, so, ito na yun, no? Kung gusto mo makita lahat ng calculation for the linear, for the quadratic, for power, for exponential, and for logarithmic, and also I have here inverse. So kung gusto makita yan, so dito din yan, no? Lahat makikita mo lahat dito sa calculation. So yung user X, kaya niya ding i-hide yung mga calculation na yan, no? Just click hide and mawawala lahat yan, no? And babalik siya sa normal. So for example, another example is ito. So meron tayong altitude tsaka density. So pwede mong palitan to. Pwede mong palitan yung dito. Yung ito. Tsaka ito, no? Pwede mong palitan yan. So anyway, yung nag-govern pa rin dito is quadratic. So siya yung pinakamalapit. Kung titignan natin yung curve niya, so ito yun, no? So halos nag-line talaga siya, no? So late na lang ng error. So ito naman yung equation natin. So yung reduced equation niya is ito yan, no? So yung full equation niya is ito. Okay? Yung full, including full decimal. So yung calculation is, then makikita mo yan dito sa baba. So repetitive lang yung process. So pwede mo linear, gusto mo makita yung linear, or quadratic, or exponential. So automatic mag-update lahat, no? Power, logarithmic, inverse, and gusto mo lahat makita, no? So, click mo lang yan, and then, pwede mo rin i-hide lahat, no? So, depende na yan sa'yo. Okay, so, i-clear na lang natin yung data, and then, I think that's it, no? So, thank you.